Una sa lahat, ilang oras lang matapos siyang humarap sa publiko sa linggo ng pagkabuhay sa St. Peter's Square. Pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88. 12 taong nanungkulan na ang Santo Papa bilang pinakamataas na lider ng simbahang Katolika. Ang iba pang detalye at pagbabalik tanaw sa buhay ng Santo Papa, maya-maya lang. Ngayon'y ika-21 araw ng Abril taong 2025. Pagpanaw ni Pope Francis, ipinagluluksa ng buong mundo. Mga Pilipinong napamahal kay Lolo Kiko, puno ng pagdadalamhati. Mga kampana ng simbahan sa iba't ibang sulok ng bansa, pinakalembang bilang pakikiramay sa pagpanaw ng Santo Papa. Sa ibang balita, Amy Marcos at Camille Villar, opisyal ng inendorso ni VP Sara. Sa pinakabagong senatorial survey ng SWS, may mga umangat at meron ding nalaglag. Pagsadsad ng approval at trust rating si Pangulong Marcos, isinisi ng Malacanang sa mga fake news. At yumaong superstar na si Nora Honor, bibigyan ng Heroes Burial. Ngayong araw si Pope Francis sa edad na 88. Pinagluluksa ng buong mundo ang kanyang pagkamatay kasunod lang ng Semana Santa. Bago pumanaw, humarap pa si Pope Francis sa publiko at nagbigay ng mensahe nitong Easter Sunday. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Napuno ng hiyawan ng St. Peter's Square sa Vatican nang masilayan si Pope Francis sa balkonahe ng Basilika. Easter Sunday appearance ito ng Santo Papa. Naka-wheelchair si Pope na bumati pa ng Happy Easter sa mga Katoliko. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Nakipagpulong din si Pope Francis kay US Vice President J.D. Vance. Hello. So good to see you. Isang Katoliko si Vance. Kasama niyang bumisita sa Italy ang kanyang pamilya nitong weekend. Una nang tinutulan ni Pope Francis ang ilang paghihigpit ng Trump administration, lalo na ang immigration policy sa Amerika. Nagkaroon ng formal na pulong si Vance at ang Vatican officials. Hindi na rito nakasama ang Santo Papa. Hanggang sa inanunsyo ng Vatican ngayong araw na pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88. Namatay si Pope sa kanyang official residence sa Casa Santa Marta sa Vatican. Nagkaroon din ng opisyal na anunsyo ang mga kardinal. Bago ang pagpanaw ni Pope Francis, higit isang buwan siyang na-confine sa Gemelli Hospital sa Italy dahil sa double pneumonia. Nagpunta pang Italy ang News 5 para i-cover ang kalagayan noon ng Santo Papa. Tumagsama Katoliko na nananalangin ng kanyang paggaling. Kahit nakalabas na ng ospital, binigyan pa ang Santo Papa ng 2 buwan ng mga doktor para magpahinga at magpagaling pang lalo. Makalipas ang isang buwan, ngayon, unti-unti ulit na dumaragsa ang mga tao sa harap ng St. Peter's Square para naman magbigay pugay sa namayapang si Pope Francis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa kanyang progresibong pananaw para sa simbahang Katolika, malasakit sa mahihirap at pagpapalaganap ng kapayapaan. Hindi maikakailang isa si Pope Francis sa mga pinaka-maimpluwensyang lider sa kasaysayan. Balikan natin ang 12 taong pamumuno ng Santo Papa sa report na ito. March 13, 2013, nagsimula ang pamumuno ni Pope Francis. Isang Santo Papa na may makabago at progresibong pananaw para sa simbahang Katolika. Kilala rin siya sa kanyang malasakit sa mahihirap at pagpapalaganap ng kapayapaan, kaya minahal siya ng maraming Katoliko sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa mga pangunahing layunin ni Pope Francis ang pagtulong sa mahihirap at naaapi. Makailang beses ipinagdasal ng Santo Papa
na matapos na ang kaliwat-kanang giyera ng Ukraine at Russia, pati ng Israel at Hamas. Nakipagkita rin siya sa mga world leader at nanawagan ng kapayapaan, katarungan at karapatan ng mga migrante. Sa kanya ring pamumuno, pinaigting ni Pope Francis ang dialogo sa iba pang relihiyon. Isinulong ng Santo Papa ang pagtutulungan at respeto sa bawat isa sa kabila ng magkakaibang paniniwala. Kilala rin siya sa kanyang mensahe ng pagpapatawad, awa at pagiging mapagkumbaba. Bagamat pinagtitibay ang tradisyonal na doktrina ng simbahan, progresibo ang kanyang pananaw pagdating sa kontrobersyal na issue ng divorce. Ayon kay Pope Francis, kung minsan morally necessary o kailangan maghiwalay na mag-asawa para protektahan ang kanilang mga anak. Hinangaan din ng marami ang kanyang naging pahayag tungkol sa LGBTQIA+ community. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Tinutukan din ni Pope Francis ang issue sa kalikasan at kung paano ito poprotektahan. Para sa kanya, isa ring moral issue ang climate change na dapat bigyang pansin ng simbahan. Patunay ito na sa higit isang dekadang pamumuno ni Pope Francis, isa siya sa mga naging pinaka-maimpluwensyang leader sa kasaysayan. Tinaguri ang People's Pope. Mahigit isang dekadang nagsilbi bilang leader ng simbahang Katolika si Pope Francis. Ang kanya naging buhay, balikan natin sa report na ito. 12 taong nagsilbi bilang pinuno ng simbahang Katolika. Tinaguri ang People's Pope. Siya si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala bilang si Pope Francis. December 17, 1936, pinanganak si Jorge sa Buenos Aires, Argentina ng 2 Italian immigrants. 21 years old pa lang, nagkaroon na siya ng severe pneumonia at inalis ang bahagi ng kanyang kanang baga. Taong 1958, nakuha ni Jorge ang kanyang degree bilang chemical technician. Dito na rin daw siya nakaramdam ng calling para magsilbi sa Diyos. Kaya sa parehong taon, pumasok si Jorge sa novitiate of the Society of Jesus. 1960 nang una siyang manumpa bilang Jesuita. Sa sumunod na taon hanggang 1963, nag-aral siya ng Humanities at Philosophy sa San Miguel Seminary sa Buenos Aires. At taon 1969, tuluyan siyang na-ordain bilang pari. June 27, 1992, tinalaga siyang auxiliary bishop ng Buenos Aires at naging arsobispo noong 1998. Nakilala si Archbishop Bergoglio sa pagiging simple at mapagkumbaba, walang marangyang sasakyan, at kilalang malapit sa mahihirap. Taong 2001, hinirang siya ni Nooy Pope John Paul II bilang kardinal. Nang biglang mag-resign si Pope Benedict XVI noong 2013, si Jorge Mario Cardinal Bergoglio ang hinalal ng College of Cardinals bilang bagong leader ng simbahang Katolika. Pinili niya ang pangalang Francis bilang pagkilala kay Saint Francis of Assisi. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Americas at kauna-unahang Jesuit Pope sa kasaysayan. Ipinagluluksa ng mga deboto sa buong mundo ang pagpanaw ng lider ng simbahang Katolika na si Pope Francis. Live mula sa Vatican, naroon ang kapatid nating si Jeff Tarayaw. Jeff, anong mood dyan ng i-anunsyo ng Vatican na pumanaw na nga si Pope Francis? Alam mo, ibang-iba yung mood ng tao ngayon, no? Kahapon, it was just Easter Sunday, kaya everybody's very happy at may jubilee. Ngayong umaga, na tiyempo lang na nandito tayo sa St. Peter's Square. At nung inanunsyo online, doon natin unang nakita sa Vatican News na pumanaw na nga si Pope Francis. May kakaunting tao lamang dito kanina. Pero ngayon, napakarami ng tao dito sa St. Peter's Square. Marahil, inaabangan nila if there will be a prayer service. It's actually a holiday today in Italy, no? The Monday after Easter. Kaya parang walang masyadong tao kaninang umaga. Pero ngayon, nung lumabas yung balita nga na pumanaw na si Pope Francis, dumagsa na yung mga nandirito. In fact, marami nang nagdarasal. Ang daming mga madre, mga paret, mga seminarista. At sa tingin ko yung mga pilgrims na nandito for the Holy Week at nag-celebrate ng Easter Sunday with the Pope yesterday,
siguro andito pa sila at bumabalik sa St. Peter's Square. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon kahapon na maging bahagi din ng selebrasyon ng Easter, John? Ako naman ay umattend lamang ng Easter Sunday Mass at yung Urbi et Orbi blessing, no? A blessing to the city and to the world. At nagkataon na dumaan sa harap natin si Pope Francis during nung nakasakay sa Pope Mobile yesterday. Kaya somehow it is really a very blessed experience, no? To be here and to see him yesterday, though kitang-kita naman that he's really frail. Pero sa tingin ko, nag-effort siya talaga na lumabas kahapon at magpakita, no, sa mga mananampalataya na nandito sa St. Peter's Square. Bilang Katoliko, Jeff, ano ba yung naging impact ng Santo Papa sa iyong pananampalataya? Alam mo, sa tingin ko, yung faith in action, no, ang laging challenge sa atin ni Pope Francis. Na yung pananampalataya mo, talagang buhayin mo sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Naalala natin nung bumisita siya sa Pilipinas, ang kanyang sinend na mission sa atin is to go to the peripheries. Puntahan natin yung pinakamalalayo, yung pinaka naghihirap, yung pinaka nasasaktan. Mapalad tayo na kahit papano sa ating trabaho sa Pilipinas, yan ay nagagawa natin. So sa tingin ko, ang lagi niyang sinasabi na kailangan meron tayong pag-asa, umasa sa Diyos, sa pananampalataya, at ipakita natin yan, isabuhay natin yan bilang mga Kristiyano. Jeff, nagkaroon ka rin ba ng pagkakataon na makausap yung ilang mga kababayan natin dyan? At ano rin ang kanilang reaksyon sa pagpanaw nga ni Pope Francis? Meron malimit pa lang ang mga nakausap ko dito. Siyempre malungkot sila. Meron akong nakausap dito na nakatira at nakakagulat kasi kahapon talagang lumabas pa siya kahit na alam naman natin na nagkasakit siya. Mukha naman siyang okay. Sa tingin ko marami ring pilgrims ang nalulungkot. Somehow nafe-feel nila na isang malaking blessing na nandito sila at nakita nila si Pope Francis kahapon bago siya pumanaw. Maraming salamat, Jeff Tarayaw. Nakipaghabulan sa mga pulis ang isang Chinese driver sa Dasmariñas, Cavite. Inaresto siya dahil nakabangga ng 2 sasakyan at napag-alamang lasing. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Hey, tumakbo ka! Tumakbo! Humarurot patakas ang puting SUV na ito nang katukin at pababain ng pulis ang driver sa Dasmariñas, Cavite. Hinahabol ng mga pulis ang SUV driver dahil nakabangga ito ng pampasaherong jeep. Kahit yupi ang hood at pumutok ang gulong, hindi siya humihinto hanggang sa bumangga ito sa Center Island. Dito na siya naabutan ng mga pulis at muling pinabababa. Bumaba naman ang driver na isa palang Chinese national. Dahil sa impact, lalong nayupi ang hood ng kanyang SUV. Napasag din ang bahagi ng sementadong Center Island. Habang tumatakas, nakabangga pa pala ang dayuhang driver ng isa pang SUV. Malakas po sir, kasi lumagabog sir ang likod ng sasakyan ko sir eh. Umatras siya tapos lumiko ulit, tumakbo ulit siya. Pagdating po dun sa sa pag-iimbestiga po, under the influence of liquor, itong driver po ng SUV. Sinubukan ng News 5 na hinga ng panayam ang inarestong driver pero tumanggi na siya. Nakakulong na ang dayuhan at mahaharap sa reklamo reckless imprudence, resulting in damage to properties at paglabag sa Anti-Drunk Driving Act. Nagpapalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa mga kapatid nating may outing ngayong tag-init, sobrang ingat po dapat. 3 ang patay sa kabi-kabilang insidente ng pagkalunod. Nasa Frontline ng balitang iyan ang ating News 5 Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Salitang sinipr ng mga binatilyong yan ang kanilang barkadang nalunod sa dagat sa Samal Island sa Davao del Norte. Ayon sa mga otoridad, naligo ang grupo sa malalim at delikadong bahagi ng dagat. Hindi umano napansin ng mga kasama ng biktima na nalunod na pala ito. Nakita na lang siyang palutang-lutang. Dinala pa ang lalaki sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival. Sa Davao del Sur naman, patay ang 75 taong gulang na lalaki matapos malunod sa isang beach resort sa Hagonoy. Base sa investigasyon, nag-outing ang biktima kasama ang kanyang pamilya.
Habang naliligo, inatake ng alta presyon ang biktima hanggang sa nalunod. Dead on arrival siya sa ospital. Sa ilog naman sa bayan ng Luba sa Abra, nalunod ang 9 na taong gulang na babae. Base sa inisyal na investigasyon, hindi nakaahon ang bata nang mapadpad sa malalim na bahagi ng ilog. Itinakbo pa siya sa ospital pero dead on arrival din. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad na magdoble ingat ngayong tag-init. Dumarami raw ang kaso ng pagkalunod dahil dagsa sa mga beach at ilog ang mga bakasyonista ang gustong mapreskuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Hinikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga simbahan na patunugin ang mga kampana at mag-alay ng dasal para sa pagpanaw ni Pope Francis. Live mula sa Manila Cathedral, nasa Frontline balitang yan, si Rainiel Pawit. Rainiel, may mga nagdatingan na bang mga deboto riyan at meron bang special mass na isasagawa? Jiggy, simula nga kaninang inanunsyo yung pagpanaw ni Pope Francis ay nagsimula nang magsidatingan dito yung mga deboto para ipagdasal nga yung naging buhay nitong ating Santo Papa. At ngayon lang 6:02 kanina nagsimula yung pagpapatunog ng kampana dito sa may katedral ng 13 minutes. So exactly ngayong pagpasok natin ay katatapos lang nito. Bakit 13 minutes, Jiggy? Yung 13 minutes na yon ay pagpapakita o pagbibigay pugay doon sa halos sa 13 taon na pagiging Santo Papa nga nitong si Pope Francis. At sa ngayon ay hinihintay na lang natin yung ilan pang anunsyo nitong simbahan kung magkakaroon ba ng special mass nga dito sa Manila Cathedral. At eksaktong 9:45 kaninang umaga, inanunsyo ni Cardinal Kevin Farrell ng Carmelengo of the Apostolic Chamber na pumanaw na nga si Pope Francis. Sa isang maiksing mensahe, nagbalik tanaw ang kardinal sa buhay ng Santo Papa na umikot sa pagsiserbisyo sa simbahang Katolika. Dito sa Manila Cathedral ay nagsagawa na nga sila ng ilang mga dasal at nagtalaga na rin ng isang prayer room para dito sa pagbibigay pugay nga sa naging buhay ni Pope Francis. So doon sa prayer room kanina, nung binisita natin, ay may mga ilan ng deboto na Pilipino, of course, na mga nandito na simula kanina na hindi pa inaanunsyo yung pagkamatay ng Santo Papa. Pero isa sa mga hahangaan mo dito ay ang debosyon ng ilang mga Katoliko, hindi lamang ng mga Pilipino dahil may mga foreigners na rin na nagtirik nga ng kandila roon. At para bigyan pa tayo ng ilan sa mga detalye sa preparasyon nitong Manila Cathedral, makakasama natin yung Vice Rector na si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista. So, Father, magandang gabi po. Magandang gabi po at sa atin pong lahat na mga mananampalataya at mga nanonood po. Eto nga si Father, for the background lang ng karamihan, 2015 nung nasa seminaryo pa siya yung isa sa naging committee, welcoming committee sa papal visit nga nitong si Pope Francis. Father, take us back doon sa moment na yon. Kumusta yung naging karanasan nyo na makita nyo personal tong si Pope Francis? So right here at this very cathedral kung saan po ako naka-assign bilang isang pari, it's a blessing and a privilege to have served the first Mass of Pope Francis here in the Philippines, January 16 of 2015. I was then third year college pa lang at ako po ay isang biyaya yon na makapaglingkod sa kanya sa kanyang unang misa dito sa Pilipinas at unang misa niya dito sa isang misa niya dito sa Manila Cathedral. Kaya sabi ko hanggang ngayon, blessing yon sa akin at it ignited my fire for this vocation that God has given me. Bukod dun sa nag-ignite nga to ng passion to serve the Catholic people, ano pa po yung mga naging impact naman nito sa pagiging pari nyo nung nakita nyo mismo yung Santo Papa? Isa sa mga masasabi ko talagang memorable sa akin at sabi ko nga sa Facebook post ko, it's a core memory to me, dahil mahaba-habang taon na ako noon sa seminaryo at tila nakakapagod na yung maraming taon sa seminaryo, and I've been wanting to take a break, but then the presence of Pope Francis then was just an inspiration. Hindi lang ko siya dito nakita sa Manila Cathedral. I also served as one of the sacristy assistants doon sa papal mass niya sa Luneta, and
hindi ko makakalimutan yun. No? Alam ko marahil may jet lag pa si Pope, pagod siya, umuulan, ang dami niyang nabating tao. Sabi nga natin, he may have lost his social battery din. But kita ko yung pagkatao niya doon. No? Pagkadating niya sa Sacristy ng Luneta, nakita ko yung silhouette niya. Umupo lang muna siya sumandali. Tapos maya-maya lumabas yung mga personnel niya. Sabi niya, the Pope is just resting. And then mamaya sabak ulit. No? Kahit ba frail na, matanda na siya ng mga oras na yun, pero nakita natin yung sipag, yung tapang, yung inspirasyon niya, and how he has touched the lives of Catholics and even non-Catholics, so young men, women, families, priests on our end. No? Ang dami niyang binuhay na pananampalataya at puso sa kanyang pagmiministry. Nabanggit niyo po yung touching of lives nitong si Pope Francis, at isa sa mga memorable na nangyari dito ay yung surprise visit niya naman dito sa bahay ampunan na katabi rin nitong Manila Cathedral. Take us back to that moment. Paano po nangyari from Manila Cathedral? Bigla na lang ba siyang nagtanong kung saan may mga malapit na mga less fortunate? Paano po? So after the po nung misa ng Manila Cathedral ay nasa Sacristy po sila, at pagkabihis ninais daw pong bumisita dito sa tulay ng kabataan, kung saan ilang mga batang kababaihan ang naroroon para kanyang mabisita. And then he visited them, no, kasama si Cardinal Tagle at yung ilang mga Vatican officials after the Mass. At talagang kita natin yung sorpresa, yung saya ng mga bata na wala naman sa schedule, pero ito yung Santo Papa dumating sa piling nila. Okay, Father, last na lang, no, alam ko na magkakaroon pa ng ilang meeting pa sa loob. Paano naman po yung magiging proseso ng burial niya ni Pope Francis? Sa ngayon po, hinihintay pa po natin ang ilang mga opisyal na anunsyo mula po sa Vatican sa kung papaano ang magiging proseso ng kanyang burol, kailan ito magsisimula, no? Yung kanyang paglilibing. Alam natin na sinabi niya mismo na meron siyang ginawang ilang modifications para sa kanyang final hours and even his burial. Kaya antabayanan po natin yung mga opisyal na oras na yun. Kaya sa mga oras na po ito, isang tagubilin mula po sa ating mga obispo, mula po sa ating lahat na alalahanin po natin si Pope Francis sa ating mga panalangin. Ang Manila Cathedral po hanggang ngayon ay bukas hanggang alas 7 po ng gabi para alalahanin ang kanyang kabayanihan, ang kanyang kabanalan at ang kanyang isang malaking puso para sa paglilingkod sa simbahan. At dadating ang mga oras na i-anunsyo ang oras ng libing. Matapos noon, ang mga kardinal sa buong mundo ay kinakailangan makapunta sa Roma para maipagdiwang yung libing ng ating banal na Santo Papa. At matapos noon, mayroong days of mourning, saka pa lamang sisimulan yung conclave na tinatawag po natin. Kaya sa mga oras sa ito, magandang alalahanin, ipagdasal at ipagdiwang yung naging buhay at yung naging ministry ni Pope Francis sa ating inang simbahan. Alright, maraming salamat po, Father, sa oras niyo po. Ayan nga mga kapatid, no, dito sa may Manila Cathedral ay wala pang anunsyo kung magkakaroon nga ba ng misa ngayong gabi. Pero ang sigurado lang sila, bukas ng umaga alas 9 ay magsasagawa nga ng misa para kay Pope Francis. Ito namang si Cardinal Tagle bago siya lumipad pa Vatican. Balik sa inyo, Chigi. Maraming salamat, Raynel Pawit. Susunod, sa Pulso Video, pasahero ng motor taxi, pinagsasaksak ang rider sa kaninakaw ang motorsiklo. News 5 exclusive, Korean national hinold up at binaril sa Angeles, Pampanga. At ito pang sa Pulso Video, radio DJ na si Papa Jackson na biktima ng bukas kotse. Ang iba pang update sa pagpanaw ng Santo Papa, ihahatid sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Yan ang live na kuha sa St. Peter's Square sa Vatican. Patuloy ang pagdagsa ng mga nagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang iba pang detalye abangan maya-maya lang. Hindi malilimutan ng mga Pilipino ang 5 araw na pagbisita dito sa Pilipinas ni Pope Francis o Lolo Kiko noong 2015. Makasaysayan yan lalo't dito nakapagtala ng pinakamalaking papal crowd na dinaluhan ng 6 na milyong Pilipino. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Papa Francisco. Isang dekada na ang nakalipas nang bisitahin ni Pope Francis ang Pilipinas. Paglapag ng eroplano noong January 15, 2015, sa halip na bulletproof vehicle, sumakay agad ang Santo Papa sa Pope Mobile. Inikot ng Santo Papa ang mga kalsada ng Maynila. Libo-libong naghintay at mainit na sumalubong kay Pope Francis na tinawag ng mga Pilipino bilang Lolo Kiko. Bahagi ng 5 araw na papal visit ang pagpunta sa Malacanang. Si Pope Francis ang ikatlong Santo Papa na bumisita sa Pilipinas. Gaya ni na Blessed Pope Paul VI at Saint Pope John Paul II, nagmisa rin si Pope Francis sa Manila Cathedral. Humarap din ang Santo Papa sa mga pamilyang Pilipino sa Pasay. And I remember my family. My father, my mother, my grandfather's mother. Today, I rest with you. Hindi rin makakalimutan ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban. Dagat naman ang mga tao nakasuot ng kapoting dilawang eksena. Kahit bumabagyo, personal kong nakita ang mainit na pagsalubong noon ng mga Taclobanon sa Santo Papa. Ano po yung aming hinahangad na makita po namin si Papa Pope Francis po kahit ilang segundo lang. Mercy and compassion po. Ito parang talaga nasa kanya ang Holy Spirit. Nagmisa si Pope Francis para sa mga biktima ng super bagyong Yolanda noong 2013. Sa taas ng emosyon, may pagkakataong hindi sinunod ni Pope Francis ang nakahanda niyang speech. When I saw from Rome that catastrophe, sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Que Jesús no defrauda. And he never lets us down. Pumunta rin siya sa Ground Zero ng Yolanda sa Palo, Leyte. Sa mga panahong iyon, saglit na napawi ang malungkot na bakas ng trahedya. Pinuntahan kami dito. Kahit anong bagyo, kakayanin namin. Pagkatapos sa Tacloban, balik Maynila si Pope Francis para bumisita sa University of Santo Tomas kung saan libo-libong kabataan ang naghihintay. Isang dating batang palaboy ang nagtanong sa Santo Papa kung bakit hinahayaan ng Diyos na may mangyaring masama sa mga bata. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata. At bakit kaunti lang ang mga taong tumutulong sa amin? Hindi inasahan ng Santo Papa ang kanyang narinig. The great question of why so many children suffer, she did this crying. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros And the response that we can make today is aprender a llorar. Let us learn, really learn how to weep, how to cry. Matapos niyan, makasaysayang misa ang ginawa ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. Kahit umuulan,
6 na milyong Pinoy ang nakiisa, ang pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan. Ang hatid ng mercy and compassion ni Pope Francis, 1 dekada man ang nakaraan, habang buhay na nating hindi malilimutan. Nag-alay naman ng 1 at 5 minutong katahimikan ng Quiapo Church bilang pakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis. Live mula sa Quiapo, nasa frontline balitang yan, si Gio Robles. Gio, anong update dyan? Gigi, nakadisplay ngayon ang larawan ni Pope Francis sa altar ng Quiapo Church bilang pagpupugay sa lider ng simbahang Katolika na pumanaw ngayong araw sa edad na 88. Dagsa mga deboto sa Quiapo Church para ipagdasal nga ang Santo Papa. Pinatunog din ang kampana ng simbahan saktong 6:00 kanina bilang pakikiisa sa panawagan ni Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP President at Obispo ng Caloocan na si Cardinal Pablo Virgilio David sa pagpanaw ni Pope Francis. Inalay ng pamunuan ng Quiapo Church ang 6:00 na misa kanina para sa Santo Papa. Saglit ding nag-alay ng katahimikan at binasbasan ang larawan ng Santo Papa. Binanggit ang pangalan ni Pope Francis sa panalangin ng bayan na naway makamtan ng Santo Papa ang walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala. Gigi, nagpapatuloy ang 6:00 na misa ngayon dito sa Quiapo Church bilang pagpupugay nga po sa kay Pope Francis. Kanina nung dumating tayo, may ilang mga deboto na hindi pa alam ang pagpanaw ng Santo Papa. Ang ilan naman ay nagulat din sa balita, pero karamihan naman sa kanila nung pumasok na tayo sa simbahan ay nag-alay ng konting dasal para sa pinuno ng simbahang Katolika. Gigi, balik sa iyo. Maraming salamat, G. Robles. Nagpaabot na ng pagkikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpanaw ni Pope Francis. Kalakip ng litrato nila ng Santo Papa, sinabi ng Pangulo na larawan ng pananampalataya at kababaang loob ang Santo Papa. Itinuro raw ni Pope Francis na ang pagiging mabuting Katoliko ay ang pagiging mabait at mapag-alaga sa kapwa. Dagdag pa ng Pangulo, habang nagluluksa ang lahat, dapat ding bigyang pugay ang pag-asa at malasakit na hatid ng namayapang Santo Papa. Pinagsasaksak ng 10 beses at ninakawan pa ng motorsiklo. Ganyan ang sinapit ng isang motorcycle taxi rider sa kamay ng isang pasahero sa Quezon City. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Bigla na lang sumemplang ang motorcycle taxi na ito nang dumating sa eskinita sa barangay Pag-ibig sa Nayon sa Quezon City kahapon. Naiwang nakatayo ang pasahero ng motorcycle taxi habang napahiga naman sa kalsada ang rider. Maya-maya pa, bigla na lang pinagsasaksak ng pasahero ang rider. Walang tigil sa pananaksak ang suspect kahit tumihiyaw na sa sakit ang rider. Matapos ang pananaksak ay itinayo pa ng suspect ang nakatumbang motorsiklo. Sinakyan niya na ito para umalis sa lugar. Nakita ng ilang residente ang krimen at agad nila itong isinumbong sa mga opisyal ng barangay. Rumesponde naman ang mga otoridad at dinala sa ospital ang biktima. Nakita po namin si rider, hawak-hawak po niya yung leg niya na yun nga po, puro dugo, duguan po siya. Nagpapagaling na ang rider na nagtamo na hindi bababa sa 10 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pawang hindi residente sa lugar ang suspect at ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, sumakay ang pasahero sa Recto Avenue sa Maynila at nagpahatid sa lugar kung saan nangyari ang pananaksak. Palaisipan pa kung ano ang motibo sa krimen, lalo't hindi kinuha ng suspect ang perang dala ng biktima. Kanyang kinuha lang, yung ginawa niyang getaway is yung motor na gamit nila nung biktima natin. Inibisigan natin kung yung angulo sila pwedeng magkaroon ng koneksyon o ano yung kanyang motibo para gawin yung mga bagay niya. Hawak na rin ng mga pulis ang ilang kuha ng CCTV na posibleng makatulong sa pagtukoy sa salarin. Sa isang pahayag, sinabi naman ng kumpanyang Move It na nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad at ibinigay ang lahat ng hawak nilang impormasyon sa suspect na pasahero. Nagpaabot na rin sila ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ng kailang rider partner.
Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Para malaman ang mga susunod na mangyayari, matapos pumanaw si Pope Francis, magkakausap natin ang isang Pilipinong pari sa Vatican City na si Father Albert Alejo. Father Albert, salamat po sa inyong oras. Magandang araw sa inyong lahat. Father Albert, ano po yung magiging proseso kasunod ng pagpanaw po ng Santo Papa? Ngayon, siyempre, nililinaw pa. No? Hindi naman pwedeng inandanan nila lahat. Pero sa ngayon, kanina, narinig ko yung kalembang ng kampana na napakalungkot. Sigurado maya-maya magdadagsaan ng mga tao dito sa may Vatican at magdadasal. Ngayon, siyempre, ang tanong ng iba, anong susunod? Yan ho ay kaklaruhin pa. Pero siguro, siyempre, may tatawagin yung conclave, no? Yung tinatawag na conclave, iipunin yung mga kardinal, yung mga botante. Hindi naman lahat ng kardinal ay yung mga lampas na sa edad ay hindi na botante. Iipunin yan, magkakaroon ng instruction, ayusin yung mga kwarto, bawat isang kwarto merong kumpleto, tapos ikukulong sila. At hindi sila lalabas hanggat hindi lumilitaw yung usok na puti na ang ibig sabihin ay nakapili na ng bagong Santo Papa. So siguro sa ngayon, ang unahin natin ngayon ay pagdarasal ng pagpapasalamat at saka sana makilahok tayo sa galaw ng Espiritu. Kung maiwasan natin yung pag-iisip ng mga politikahan, intriga sa pagpili, mas makabubuti. Alam mo, siguro ang pinakamahalaga ngayon ay baliktanawan natin yung legacy ni Pope Francis. Marami siyang ginawa, marami siyang pinuntahan. Pinuntahan niya yung mga bilangguan, mga may sakit. Pati nga sa Pilipinas, sumugod siya sa bagyo. At sana po, wag nating kalimutan na meron siya mga sinulat at ilan sa mga sinulat niya yung mga social encyclicals, katulad dito ng Laudato Si tungkol sa kalikasan, yung Fratelli Tutti tungkol sa mabuting pagkakaibigan ng iba't ibang mga kultura, iba't ibang relihiyon, at pagsasaayos ng gobyerno, pagsasaayos ng lipunan, mga karapatan ng tao, at para matigil na yung mga giyera at mga pang-aapi. At saka huwag natin kalimutan, may sinulat din ho siya na encyclical tungkol sa banal na puso ni Jesus, yung Dilexit Nos. No? Sana pagdasal natin ang kanyang kaluluwa, pinagdadasal din niya tayo. At alalahanin natin, panahon ngayon na balikan, ano nga ba yung mga mahalagang turo niya? At bahagi nito ay pagmamahalan, pagkakaibigan, panlipunang pakikipagkaibigan at political na pagmamahal. So, yun lang siguro mensahe ko ngayon. At siguro po, Father Alejo, ano po ang, para po sa inyo bilang pari, ano po ang nagmarka sa inyo sa nagawa po ni Pope Francis sa mga Katoliko? Siguro yung, pwedeng sabihin ko na pinalawak niya yung pananaw natin. Meron kasi tukso na sabihin na tayo lang maliligtas, tayo lang yung tamang grupo. Pinalawak niya. Hinipo niya yung mga nasa gilid. Talagang kabilin-bilinan niya. Kabilin-bilinan niya. Ito, go into the margins. Pumunta tayo dun sa gilid-gilid. Hindi yung palaging tayo nakakulong, na namumutla sa loob ng kumbento. Sabi niya, si Jesus hindi naglakad siya na naglakad. Inabot niya ang mga nasa gilid-gilid at nilampasan niya ang mga makikitid at makikipot na mga pananaw ng ating mga kategorya sa lipunan. Sa palagay ko, yun ang isang napakalaking legacy niya, pamana niya sa atin, na pinalaki niya ang ating puso para dipahin, yakapin ang mas maraming uri ng mga tao na huwag tayo magpalimita, maglagay ng mga bakod na nagpapakitid sa daigdig ng pagmamahal. Kung gaano kalawak at kalalim yung pagmamahal ng Diyos, ganun din sana ang kalawak at pagmamahal ng
mga sumusunod sa kanya. Father Alejo, alam ko po ay napakabago po ng balitang ito, no, ng pagkamatay ni Pope Francis. Pero may babahagi po ba kayong detalye sa amin kung ano po yung mga susunod? I understand na kapag po ang isang Santo Papa ay namatay, ay may very mga specific and solemn processes po na pagdadaanan. So tapos na po yung kanilang confirmation of death. So dito po ba ay susunod na yung pagluluksa? 9 days of mourning? Hindi lang siguro 9 days, no? Pero ang maganda niyan, siya mismo, nung buhay pa siya, sinabi na niya na preference niya, doon siya ililibing sa Santa Maria Maggiore, yung malaking simbahan na dedicated kay Mama Mary. At dahil ibang klase yun, normally dito sa Vatican yung libingan, siguro may ibang mga preparasyon. Abangan natin ito. Dahil may kakaibang paglilibing at pagluluksa ang magaganap dito. Sigurado, dahil jubileo, napakaraming mga tao dito. At siguro, kung sa punto de vista ng security, ayusin nila yung mga daloy ng tao, security, no? Bantayan natin ito at magiging bukas naman ang Vatican sa bawat kilos nila. Father Alejo, yung po bang conclave and yun pong election of a new pope, will this happen after po ng paglibing or magsisimula na po ito ngayon habang pong nagluluksa pa? Okay. Hindi natin alam, pero siguro naman, ililibing mo na si Bishop, si Pope. Ililibing mo na siya at hindi naman talaga ganun para bang hindi matutuloy o maliligaw ang simbahan kung hindi muna simulan ang conclave. Kailangan siguro yung tamang pagluluksa na lang muna. Tapos sisimulan yung conclave. Ayusin pa yung mga kwarto niya ng komunikasyon. Ayusin yung pag-aasikaso sa mga media, sa security. So siguro ibibigyan muna siya ng tamang pahinga at tamang pagluluksa para sa mga tao. Panghuli na lamang po, Father Alejo, siguro muli ang ating maiksing mensahe sa sambayan ng Pilipino sa pagpanaw po ni Pope Francis. Sana po tanggapin natin at magpasalamat tayo na binigyan tayo ng isang papa, isang ama, ng tunay na ama na napakalaki ng puso, laging nakangiti. Sa kanyang panahon ay marami siyang inabot na mga malalayong lugar, mga hindi pinupuntahan ng karaniwang mga pare, hindi pinupuntahan ng karaniwang mga obispo na gara-gara ng mga suot. Inabot niya ang mga nasa gilid. Sana po, bukod sa pagluluksa, balikan natin at namnamin at nguyain at talagang palusugin natin kaluluwa sa kanyang mga itinuro. At ang ibang mga turo niya talagang mga hamon sa atin, sa kakitiran ng paminsan, ng kakitiran ng ating mga pananaw, sa pananampalataya at sa pakikipamuhay sa reliyon. Sana po kung paano niya pinalawak ang ating diwa, ang ating kalooban, ganoon din sana sumunod tayo sa pagpapalawak ng ating kamalayan, ng ating pagdama, pakikiramay at pagkilos sa lipunan. Marami pong salamat sa inyong oras, Father Albert Alejo. Samantala, update ulit tayo sa sitwasyon sa Manila Cathedral kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis. Live mula sa Manila Cathedral, nasa frontline balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Jiggy, tuloy-tuloy nga yung dating ng mga deboto dito pa rin sa isinagawang prayer area para kay Pope Francis dito sa Manila Cathedral. At nakakuha tayo ng kumpirmasyon mula dito kay Vice Rector Reverend Father Gabriel na yung pagbisita ng mga deboto ay hanggang alas 7 lang ng gabi. So ngayon, no, at magtutuloy-tuloy pa yan o ipagpapatuloy yan bukas ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 lang din ng gabi para bigyan daan din yung paglilinis at pagkakaroon ng quiet time nitong mga head ng simbahan doon naman sa prayer area dito nga sa Manila Cathedral. At Jiggy, yung isa pang kumpirmasyon na nakuha natin na yung pagpapatunog, no, o yung pagkalembang nitong
bell dito sa simbahan ay gagawin 6:02 kada gabi sa loob ng 10 araw. Yung 6 o'clock na dapat nitong oras ay ini-adjust lamang ng 2 minuto para bigyan muna yung Angelus naman ng 6:00. Pero yung mga kababayan natin na gusto raw pumunta rito ay bukas naman itong ang simbahan kasabay rin ng pagbubukas ng prayer area. At yung ilan naman na wala nga raw oras dahil nga sa trabaho o sa eskwelahan, pinayuhan na rin itong simbahang Katolika na pwede rin magsagawa ng self-prayer o kung saan man sila para nga dito sa naging buhay nitong Santo Papa. Dito naman sa katabing bahay ampunan nitong Manila Cathedral ay inilalatag na rin yung ilang prayer activity nitong mga bata doon mismo sa loob ng ampunan at maging yung mga napalaki na nitong bahay ampunan at kung kailan nga dumating dito si Pope Francis noong 2015. Sa ilang mga impormasyon na nakuha natin doon sa pamunuan ng ampunan, ilan doon sa mga bata na nakasalamuha ni Pope Francis ay nasa kolehiyo na o yung iba naman ay mga nakapagtapos na ng pag-aaral at professional na. Sila ngayon yung mga hinihingan pa natin ng mas mahabang detalye dito ng News 5 pero yung ilan sa kanila may mga nagpadala na ng mensahe na silang araw ay pupunta doon sa bahay ampunan para nga doon sa isasagawang prayer activity. Mabalik naman tayo dito sa Manila Cathedral. Nagsimula na rin yung ilan nating mga kababayan na magtinda nga ng bulaklak para nga pwede na ring ialay doon sa prayer area. At yung ilan sa mga deboto pa na Katoliko ay iniimbitahan na rin na magsagawa ng sarili nilang panalangin kahit sa kanilang mga tahanan. Jiggy. Maraming salamat, Raynel Pawit. Susunod, News 5 exclusive, Korean National hinold up at binaril sa Angeles, Pampanga. Ang iba pang update sa pagpanaw ng Santo Papa ihatid sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-alay ng dasal ang mga mananampalataya sa Cubao Cathedral sa pagpanaw ni Pope Francis. Live mula sa Cubao Cathedral, nasa Frontline Balitang yan, si Gerald de la Peña. Gerald, anong nangyayari dyan ngayon? Jiggy, kakatapos lamang ng isang misa na idinaos dito sa Immaculate Conception Cathedral dito sa Cubao matapos nga ang pagpanaw ni Pope Francis. Pero bago yan ay nag-alay naman ang mga deboto ng panalangin para sa yumaong Santo Papa. Kaninang alas 5 ng hapon ay pinatunog ang kampana rito sa Cubao Cathedral bilang pagdadalamhati sa pagpanaw ni Pope Francis. Naunang inatasan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga simbahan na patunugin ang kanilang mga kampana bilang paikiramay sa pagpanaw ng Santo Papa. Kanina rin nagdasal ng rosaryo ang mga nandito para kay Pope Francis. Matapos niya, nagsimula na rin ang misa. Pero paglilinaw ng mga nakausap natin dito, ang isinagawang misa rito ay parte pa rin ng tinatawag na Easter Octave o misa para sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Pero kapansin-pansin dito, Jiggy, sa Eucharistic Prayer, kung saan kadalasang binabanggit ang pangalan ng Santo Papa, ay hindi na binanggit ang pangalan ni Pope Francis at diretso na sa pangalan ng Obispo. Babanggitin na lamang ang pangalan ni Pope Francis sa Prayers of the Faithful kung saan ipinagdarasal ang mga namayapa. Sa kabila niyan, pinapalabas sa mga TV screens dito ang kanyang larawan at nakasulat ang katagang Rest in Peace sa wikang Latin. Jiggy, karamihan sa mga nagdasal dito na deboto kanina ay emosyonal dito nga sa pagpanaw ni Pope Francis. Kanina may mga nakausap tayong ilan sa kanila at talagang every 5 p.m. daw talaga ay nakaschedule silang mag-rosaryo dito. Pag Lunes ang nakatokang mamuno sa pagdarasal ng rosaryo ay yung Confraternity of Our Lady of Lourdes. Pero kanina hindi lang basta pagro-rosaryo yung ginawa nila at nag-alay na rin sila ng dasal para lamang kay Pope Francis. Kanina yung mga nakausap natin, emosyonal sila at sinabi nila na kakaiba raw kasi si Pope Francis at napakalapit nito sa mga Pilipino. Kaya gano'n na lamang yung kalungkutan nila sa pagpanaw ni Pope Francis. Kanina lang, Jiggy, hindi ko alam kung naririnig ninyo, ay tumutunog ulit ang kampana rito. At ayon sa mga nakausap natin, iyan ay
isang parang hudyat in response doon sa balita nga ng pagpanaw ni Pope Francis. Mamaya antabayanan natin kung magkakaroon pa ng ibang mga aktibidad dito sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao. Gigi. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sa puntong ito, magkakausap natin mula sa Vatican si Father Greg Gaston, Rector ng Pontificio College o Colegio Filipino. Father, maraming salamat po sa oras. Hello po, maraming salamat sa inyo. Kamusta kayo dyan? Salamat sa inyo pagdarasal. Malungkot po na balita. Ito nga pong pagpanaw ng Santo Papa. Kumusta po ang mood ngayon dyan sa Vatican? Opo, dito naman ay of course kasi kalalaman din natin no, na halos sabay din tayo nakaalam na pumanaw na si Pope Francis, kaya patuloy ang ating pagdasal dito sa Colegio Filipino. Kanina 7:30 yung aming daily masses at 7:35 pala, hindi naman namin alam habang nagmimisa kami na pumanaw ating Santo Papa, at nung nalaman na after 2 hours, so mga 1:35 dyan sa Manila, sa Philippines, nung namatay si Pope, mga 3:35 dyan sa Manila, 3:30 ay nalaman nga na pumanaw si Pope at nagmisan din ulit dito. I'm sure lahat ng mga religious houses patuloy yung ating mga dasal, yung ating mga misa para kay Pope Francis. Father Gaston, ano po ang mga inaasahang aktibidad dyan sa Vatican matapos po ang pagpanaw ng Santo Papa? Ngayon mismo, kaya kita din natin sa live na video, live stream ng Vatican mismo ay patuloy ang ating mga tao pumupunta sa plaza sa St. Peter's Square at papasok din sa Basilica ng Vatican magdarasal. No? Si Pope Francis, ang labi niya mismo, katawan niya ay nandun pa sa malamang sa Santa Martha, sa residence, malamang ay inaayos pa at naghahanda din para sa mga funeral na mga masses dito sa Vatican. Kahapon po, Father, may public appearance pa ang Santo Papa sa St. Peter's Square. Nasaksihan niyo po ba ito? May napansin ho ba kayong kakaiba sa kanya? Ako naman kahapon ay napunta ako sa Bucharest, sa Romania, kasi doon ako Triduum, Easter Triduum, kasama yung ating mga OFWs doon sa Romania. Although makita natin sa mga video, expected naman no, na may sakit nga si Pope, 88 years old, galing hospital, at sinikap niya talaga na makasama yung mga tao, at least nakapag-blessing. At first time na nakaikot din siya sa plaza, since na-hospitalize siya at hindi natin alam na yun na rin pala ang kanyang last time. Para po sa inyo, bilang isang pari, ano ang greatest legacy ng Santo Papa? Ang ating Santo Papa, lahat naman ng popes no, ay nagpapatuloy lamang ng mensahe ng ating Panginoon, ang pagmamahal. At sana lahat tayo din ay mapuno ng love, ng joy, ng peace na galing sa ating pagmamahal. At lahat naman ng pope ay iba, kasi iba yung situation, iba yung mundo, iba yung timbahan, iba yung pinanggalingan, iba yung characteristics ng bawat pope. Kaya yung kay Pope Francis, lahat ng pope nga na yung pagmamahal ni Jesus, yan ang dinadala sa atin. Si Pope Francis in a very special way sa mga hirap, sa mga pulubi, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan ng tulong. At hindi lang mga Katoliko, lahat naman ay tinutulungan natin. Hindi naman tinatanong muna, Katoliko ka ba? Tutulungan ka namin. Kung hindi. No? Kundi lahat, pag may mga nasalanta, may mga bagyo, may mga gutom, sa mga gera, lahat ay si Pope Francis nakatutok talaga. Marami pong salamat, Father Greg Gaston, Rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Vatican. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Lunes. Bilang pagpupugay sa buhay at kontribusyon sa sining ng nag-iisang superstar na si Nora Aunor, isang state funeral ang isasagawa bukas. At live mula po sa Heritage Park, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Von? Jervy, mga kapatid, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga gustong makiramay mula sa pagpanaw ni Ate dito sa Heritage Park sa Taguig City. Lahat na pumunta rito, buong puso at buong pagmamahal inaalala ang buhay na nag-iisang Nora Aunor, ang ating pambansang agad ng sining.
Umaapaw ang emosyon sa bawat kaanak at malalapit na kaibigan ng superstar na si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala bilang si Nora Honor. Sa gitna man ng pagdadalamhati, pinili nilang alalahanin ng mga magagandang alaala ng namayapang superstar. Diba? We want to celebrate her life because it was quite an exciting, colorful, glorious, meaningful life. Kumari ko po si Nora, inaanak ko po si Ian. Binibiro ko nga yung mga anak niya na napaka-behave niya noon nung shooting na yon kasi wala namang magawa sa Ilocos kaya handang-handa siya lagi. Jervy, mga kapatid, kanina dumating na rito yung Phenomena Ka-Love Team ni Ate Guy na si Pip o mas kilala syempre na si Terzo Cruz III. At kanina pasado 6:00, dumating rin dito para magpaabot ng kanilang pagmamahal at pakikiramay si President Ferdinand Marcos Jr. Kasama niya ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos. At nga sa mga oras na ito, makikita rin natin paparating na rin dito sa Heritage Park dito sa Taguig City si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, kasama niya ang kanyang anak na si Senator Jinggoy Estrada. Update muna tayo sa gagawing necrological service bukas, pasado 8:30 ng umaga, sisimulan na yung arrival of honors. Dahil pambansang alagad ng sining si Nora Honor, pangangasiwaan ng National Commission on Culture and the Arts o NCCA at Cultural Center of the Philippines ang gagawing necrological service. Normally ginagawa ito sa CCP. Ito yan, kadadaan lang ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Papunta siya doon sa sa chapel kung nasaan nakalagak ang mga labi ng nag-iisang superstar. Mamaya titingnan natin kung magkakaroon tayo ng pagkakataong makakwentuhan ang dating Pangulo. Muli, gaganapin nga ang necrological service bukas sa Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Ilan sa mga magsasalita rito, bukod sa mga anak ni Nora Honor, nakatakda ring magsalita ang kanyang malapit na kaibigan at batikang direktor na si Joel Lamangan at kapwa niya national artist din for film and broadcast arts na si Ricky Lee. Matapos ng necrological service sa Metropolitan Theater, ididiretso na ang mga labi Nora Honor sa libingan ng mga bayani kung saan bibigyan siya ng state funeral bilang pambansang alagad ng sining. Yan muna ang latest mula rito sa Heritage Park dito sa Taguig City. Jervy, mga kapatid. Maraming salamat sa mga update, Von Belinario. Susunod, mga lider mula sa iba't ibang bansa nagpaabot ng pakikiramay kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasok sa pinakabagong senatorial survey ng SWS ang siyam na pambato ng alyansa ng Administrasyong Marcos. Dalawa naman ang galing sa PDP na partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 3 linggo bago ang eleksyon, sino-sino ang iboboto mong senador? Sa ginawang survey ng Social Weather Station o SWS na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy, nangunguna pa rin si Senator Bongo na may 45% voter preference. Pumapangalawa si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na sinundan ni Senator Lito Lapid sa ikatlong pwesto. Parehong nasa rank 4 to 5 sina dating Senate President Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Mula naman sa rank 9 sa SWS survey noong Marso, umangat sa ika-6 na pwesto si Senator Bato de la Rosa. Nasa 7 to 8 spots naman sina Senator Bong Revilla at broadcaster na si Ben Tulfo. Bahagyang umangat si Makati Mayor Abby Binay na ngayon ay nasa rank 9 na mula sa 11 to 13 noong Marso.
Umakyat din sa ika-10 pwesto si Las Piñas Representative Camille Villar mula sa rank 11 to 13. Bagamat bahagyang bumaba, pasok pa rin sa Magic 12 kung sakali si dating Senador Ping Lacson. Gayon din si dating Senator Manny Pacquiao. Buwaba naman sa rank 13 to 14 ang TV host si Willie Revillame mula sa ika-10 pwesto noong Marso. Si Senator Amy Marcos naman umangat sa 13 to 14 mula sa rank 16. 15 to 16 spots naman sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan, habang 17 to 18 sina Philip Salvador at Benher Abalos. Ginawa ang survey noong April 11 to 15 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,800 respondents sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawa sa pumasok sa top 12 ng survey ay galing sa PDP na partido ni dating Pangulong Duterte kabilang si Senator Go. Ang Duterte na katulad ko ay nais ipagpatuloy at ipaglaban ang mga magagandang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyam naman ay galing sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang si Lito Lapid. Tapat at malinis na paglilingkod daw ang isusukli niya sa suporta ng taong bayan. Inilabas naman kanina ni Camille Villar ang endorsement video sa kanya ni VP Sara. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. Hindi pa naman sakop ng nasabing survey ang panahon kung saan pinalabas ang political ad ni Senator Amy kung saan inendorso rin siya ni VP Sara. Pero sa isang panayam, tila ipinagkibit balikat lang ni Senator Amy ang resulta ng survey. Hindi naman masyadong papansin ng mga surveys. Hindi mo malaman kung sino ang pasok, sino ang hindi. Ako talaga collateral damage kasi nga Marcos ako. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na ang 10 senatorial candidates ng kanyang ama, pati na sina Villar at Amy ay nagkakaisa sa parehong plano, ang magkaroon ng mapayapa at maunlad na Pilipinas. Bagay na sapat na raw para gibain ang anyay pagkakahati-hati sa politika sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpaabot ng pakikiramay ang ilang world leaders sa pagpanaw ni Pope Francis. Kabilang dyan si US Vice President J.D. Vance. Sinabi ni Vance na palagi niyang tatandaan ng homily ni Pope Francis nung panahon ng COVID-19 pandemic. Matatandaan nitong Easter Sunday, nakipagpulong pa si Pope Francis sa bise. Isa naman sa pinakaunang leader na nakiramay ang presidente ng France na si Emmanuel Macron. Ayon sa kanya, hangad ni Pope Francis na magdala ng saya at pag-asa ang simbahan sa mahihirap. Na maalam na rin kay Pope Francis ang presidente ng Argentina na si Javier Milei. Malaking karangalan daw na makilala niya ang kabaitan at karunungan ng Santo Papa. Nakiramay rin ang iba pang world leaders, kabilang dyan ang presidente ng Israel, Latvia at Lithuania, Prime Minister ng Netherlands at iba pang European countries. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis, inalala ng ilang Hollywood celebrities ang Santo Papa. Ang aktor na si Antonio Banderas, binigyang pugay ang kabutihan, pagmamahal at habag ni Pope Francis sa mga nangangailangan. Ibinahagi rin ng veteran comedian na si Whoopi Goldberg ang kanyang masayang encounter kay Pope. Ayon nga po kay Whoopi, si Pope Francis ang maituturing na closest symbol ng pagmamahal ni Kristo. Nag-post din ng kanyang pag-alala si Eva Longoria at pati na rin si Angel Locsin.
At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.